Hi Leo, welcome to Amihan Tarot. Lagi ko sinasabi, ito yung general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. And Leo, para sa napadaan sa aking channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comment na rin. So, ikaw na ang bahala. May free will ka, Leo. Alam mo kung paano mo i-apply ang iyong sitwasyon sa reading na ito. And nagpapasalamat na rin ako sa inyo, sa inyong suporta, at makikisuyo na rin na kung pwede po, huwag niyo pong i-skip ang ads kasi malaking tulong po sa akin yan. So, salamat. So, now Leo, itong yung reading for this week. August 31 to September 6. Ang iyong overall energy. Two of Wands. Challenge. Knight of Pentacles. Focus is Ace of Cups. Ang iyong blessing, Two of Cups. And then ang future energy, Eight of Swords. Outcome is Nine of Wands. Alright, Nine of Wands. Okay. So, Leo, itong energy mo this week is, meron kang gustong gawin, pero nag-aalanganin ka. Pero itong bagay na to is gusto mo, ha? Pero pinag-iisipan mo. Pwedeng regarding to sa pangarap mo, o sa trabaho na may gusto kang ma-achieve eh. Pero yung paghihintay mong yan is, hindi magtatagal at uumpisahan mo na. Sa ngayon, naka-freeze ka, naka-pause, but still nandoon yung determination na gagawin mo pa rin. Dahil itong gagawin mo is may kinalaman sa pwede pinagplanuhan mo na ito dati, either kasi nakikita ko rito is parang abroad or gusto mo mag-tour sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede yun. Gusto mo mag-relax pero may pumipigil sa'yo sa ngayon, maaaring trabaho. Okay, we'll see later. And then, ang yung challenge, Knight of Pentacles. Kasi may mga parte sa buhay mo, kaya sabi ko nga parang gusto mong makipagsapalaran sa ibang bansa o makipagsapalaran para magtayo ng negosyo. Kasi para sa'yo, kung may kinikita ka, parang hindi ganun kasapat. So, eto na yung nagdi-decide ka ng gagawin mo, pero nakikiramdam ka sa ngayon. But still, nakikita kong gagawin mo pa rin. Kasi ang iyong focus is Ace of Cups. Ace of Cups is new beginning. New beginning para sa mag-i-inspire sa'yo, or mamahalin mo dahil alam mo na magbibigay siya ng magandang bagay sa'yo or kasiyahan sa'yo. Umaga, yun yung magpapasaya sa'yo. Okay, and then, ang iyong blessing, Two of Cups. Kung meron man sumusuporta sa'yo, kaibigan, okay, or partner, pwede ring kapatid, o basta malapit ang ano sa'yo. Malapit ang loob sa'yo, kumbaga ka-close mo talaga. Isa siya sa blessing mo dahil minomotivate ka kung sino man tong taong to. Lagi siyang naka-guide sa'yo, yung advice niya nasa iyo, binibigyan ka niya ng advice. So, kasama mo siya na nangangarap para sa'yo. Whoever this person is. And then, ang iyong future energy, Eight of Swords. Yung mga takot na baka ganito ang mangyari sa akin, baka mawalan ako ng lakas ng loob, pag nandoon na ako, or pag inumpisahan ko to. Ang dami mong what if, ang dami mong baka, ang dami mong tanong sa isip mo. Kaya sabi ko nga ang determination is nandirito sa'yo, ang energy mo, pero may doubt. Nagsi-self-doubt ka. In the future, kung yung paghahaluin mo, madidelay ka ng konti.
So, ingat ka sa energy mong ito na nagkukos sa'yo ng delay. Dahil nai-stuck ka sa mga mangyayari na hindi naman talaga nangyayari pa or nangyayari. Diba? And then, ang iyong outcome, 9 of Wands. Dito sinasabi, Leo, na kailangan mo maging matatag. Kung may pangarap ka, may gusto kang gawin, may gusto kang puntahan, may gusto kang umpisahan, kung ano man yan, kailangan mo maging matatag. At kung meron mang mangda-down sa'yo, mangdi-discourage, huwag mong hahayaang maapektuhan ka. Okay, now let's clarify. So, ano ang mga message na paparating kay Leo this week? Universe, ano ang mga message na paparating kay Leo? So, 2 of Wands, clarify natin. The Emperor, the Judgment, and the 3 of Wands. Yeah, gusto mo na expansion. Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Kaya nga ito, excited ka. Nakafocus ka ron sa pinapangarap mo. At this time, kailangan mo raw iwanan kung ano yung mga takot na nasa isip mo para ipurso itong pinapangarap mo, which is the Emperor. Isang taong palaban, hindi lang sa buhay, kundi sa mga challenges or mga obstacles na haharang sa pangarap mo. So, kung meron mang issue, hindi mo hahayaan yan. Issue sa ibang tao, hindi mo hahayaan yan. Tuloy ka pa rin. Kasi gusto mo ng expansion, gusto mo ng paglago. Para sa'yo, yun yung magiging inspirasyon mo. Yung magkaroon ka ng magandang, malaking pangarap na maaabot mo. At kakayanin mo yan. Dahil the Emperor is very masculine na energy. Na kahit anong ibato sa kanya, kahit anong ipagawa, kaya niyang i-handle. So, ganun siya katibay. At yun yung energy mo ngayon. May mga self-doubt ka nga lang na sumisingit. So, yun lang ang nakikita ko rito. Hindi ko alam kung, yes, meron nandiyan dyan sa likod mo, sa tabi mo para mag-guide, magbigay sa'yo ng advice, support, emotionally. Pero parang ayaw mong mahiwalay o mawalay sa kanila o sa kanya. Pwede rin yun. Kaya yun yung nagkukosaya ng delay. Knight of Pentacles. Ang iyong challenge. Ace of Wands. 5 of Wands. And the Hermit card. So, wag mo raw pagsamahin yung arguments sa utak mo, sa isip mo, or conflict sa isip mo. Ang panitilihin mo raw is yung pagiging kalmado. Kasi doon ka nagkakaroon ng clarity. Yung maging kalma ka. Kung talagang inspirasyon mo ang iunahin mo, tanggalin mo ang self-doubt, ang conflict sa isip mo. Kasi yan yung nagpapabagal. Bumabagal. May plano ka pero may mga delays. And then, ang iyong focus, Ace of Cups. Or, pwede rin ganito ha. Kasi, 5 of Wands is ano rin to parang may argument. So, kung sino man tong taong to, Knight of Pentacles, kasi pwede rin itong tao na sa buhay mo, maaaring isa siya sa pumipigil ng pangarap mo or hindi ko alam kung yung pinagplanuhan mo na dati pa nakahanda na or ready ka na para mag-move forward, may isang tao na pumipigil. Dahil yun yung nasa isip mo. Hindi ka niya pinipigilan, pero ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo dahil sa pag-aalala mo. Kaya nga sabi ko baka yun yung conflict sa sarili mo. Na may pangarap ka pero parang meron kang ayaw maiwanan. Okay, and then Ace of Cups, clarify natin yan. The Moon, the Wheel of Fortune,
and the Four of Cups. So, Leo, kung meron daw inaalok sa'yo, kunin mo lang, huwag ka mag-hesitate. Kasi nakikita ko na gusto mo siyang umpisahan eh. Yes, may pangarap ka. Gusto mo ng change eh. Ito na siya. Parating na. Pero hindi mo alam kung ano yung change na yun. Kaya nagkukos sa'yo ng takot or sadness. Pero sabi ko lumaban ka. Kaya nga 9 of Wands eh. Kung itong inaalok sa'yo na opportunity, wag na wag mong tatanggihan. Dahil ang opportunity, bihirang kumatok sa ating buhay. So, gusto mo mag-ibang mundo mo? Gusto mo nang maginhawa? O mas magandang sitwasyon? Tanggalin mo yung mga nagpapahirap sa'yo. O nagpapalungkot sa'yo. Dahil this time, ibang usapan na to. Pangarap na ang pinag-uusapan dito na hindi mo dapat sayangin. Yes, hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Kung saan ka, kung ano ang gagawin mo. Makikipag-ano kayo sa palaran eh. Kaya kailangan mo lang ng lakas ng loob. At itong the moon is sadness also ha. Kaya nga sabi ko eh, yun yung pumipigil sa'yo. Dahil dito sa kay Two of Cups na laging nandyan sa'yo. The Star, Four of Swords, and the Hierophant. Okay. Tama nga. Itong si Two of Cups, which is ang involved dito is yung person or isang malapit na tao sa'yo, importante sa'yo. Andyan siya para gabayan ka. Kausapin ka, magbigay ng advice. Para magbigay sa'yo ng lakas ng loob. Dahil alam niya kung gaano kataas ang pangarap mo, ando din yung support niya. Kasi kinakita niya rin na kabado ka eh sa pupuntahan mo. Hindi ka mapalagay. Pero siya yung nagpapakalma sa isip mo. Malaking tulong siya. Kumbaga, hindi mo ine-expect na itong taong to is, alam mo yung, di ba meron tayong mga kasama sa buhay na, yes, malapit sa atin, pero pabigat. Kumbaga, hindi na nga nakakagawa ng maganda, pabigat pa. Pero ito, kung sino man siya, hindi ka lang niya sinusuportahan sa emosyon or advice, sinusuportahan ka pa niya kung ano yung mga pangangailangan mo. Lagi siya nandiyan sa'yo. So, let's say may nilalakad ka, may ina-applyan ka. Literal, baka binibigyan ka niya ng pera para lang matupad kung ano man tong pangarap mo. Siyempre, once na nag-a-apply ka, di ba? Or meron kang inuumpisahan, kailangan mo ng pera. Hindi ka makakapag-umpisa. Sabi nga nila, ang sasakyan kung walang gasolina, hindi aandar. So siya, ando din yung support niya. Kung ano yung mga needs mo. Ang iyong Eight of Swords, the future energy, Eight of Pentacles, the Death card, and the Eight of Wands. See? Ultimong mga cards, sinasabi sa'yo, yung fear, yung mga doubts, tanggalin mo na raw yan. Isipin mo yung pangarap mo. Kailangan mo pagplanuhan, at kung ano man to, hindi mo man alam, pero kailangan ng determination. Dahil aanihin mo naman kung ano yung mga paghihirapan mo. Kung saan ka man pupunta or kung ano tong uumpisahan mo. At meron ditong new beginning. So, malaking pagkakaiba ng sitwasyon mo ngayon at sa pupuntahan mong sitwasyon, which is maybe career abroad or business. So, ibang-iba. Andirito yung kaya nga sabi ko eh, ngayon nag-iisip ka pero bigla ka na lang magdidesisyon dahil Eight of Wands is like a message. Parang bigla ang message na ando doon na yung sagot. So now, kailangan mo nang magplano kung ano na yung mga gagawin mo dito sa next journey mo. So mabilisan to. Halos hindi mo ine-expect na andiyan na pala.
So, in the future, yun yung iintayin mo. Dahil kung wala pa yung message sa ngayon, may darating sa yung message na magbabago sa buhay mo. And then, the Nine of Wands is the Fool, Page of Pentacles, and the Three of Swords. Diba sabi ko nga, kailangan mo ng lakas ng loob. Kasi ando dun yung... Hindi ko alam kung dati ka na bang may sinubukan. Let's say abroad. Mag-a-abroad ka ngayon. Let's say lang ha, ganun na, or business. Hindi ko alam kung hindi nagtagumpay yun eh. Parang nabaliwala, walang, kumbaga yung pinaghirapan mo dun is hindi naging maganda ang result. So ngayon, nagbabakasakali ka, pero kailangan mong dalhin yung lakas ng loob mo dito sa uumpisa mo, which is yung pinapangarap mong makuha. Kung ano man yan, is alam mong marami kang mahihita. Kumbaga, meron kang makukuha. Let's say, malaki yung sahod. May mga benefits. Kumbaga, ando dun yung career growth. Kung ano man tong magbabakasakali ka. Oo, may experience ka dati na parang nandoon yung takot mo. So, kailangan mo talaga ng matibay na loob. Kasi the Fool is also parang kailangan mo na lang daw ilatag sa Panginoon or sa universe na sila na ang bahalang gumabay sa'yo. Kung ano man tong pupuntahan mo at uumpisahan mo. So, kailangan ng dasal, kailangan ng tibay ng loob, Leo. Okay, another message para kay Leo. Pwede rin tong nagtrabaho ka, nag-business ka, kumbaga sumugal ka, negosyo, trabaho, abroad. Pero, nasayang lang dahil hindi, may mga pinagbigyan ka, halimbawa, sumasahod ka, di ba? Yung mga pinadalan mo is hindi pala nila minahal kung ano yung mga ibinigay mo. So now, and dito ka na naman, mangangarap ka na naman. Pero this time, sisiguraduhin mo na kung ano man tong uumpisa mo ulit is palalaguin mo na ng ikaw na lang. Kung sino man yung nakakatulong sa'yo, yun na lang din ang maaalala mo na isama sa success na pupuntahan mo or sa stability na magkakaroon ka in the future. Okay, ang iyong message is let go of things that no longer serve you. Oh, yun. Kaya nga baka nga, sabi ko baka meron kang mga pinaghirapan dati na sumugal ka, nakipagsapalaran ka, and then yung mga tao nakapalibot sa'yo, akala mo yung mga binibigay mo, inaalagaan nila, iniipon nila. Pero hindi pala. Na lahat ng pagod mo is nasayang. So this time, makikipagsapalaran ka ulit, kailangan mo maging matibay at magiging matalino ka na kung ayaw mong masayang ang paghihirapan mo. So Leo, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!